Sa liwanag ng umaga, dayan ako'y paraya. Sa hiling ng hangin, parang ang kadina. Sa bawat hapon, ikaw ang umagabay. Napakaganda ng buhay sa iyong kamay. Sa bawat araw na dumaan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Ang mundo'y nilikha upang kami magalak sa iyong luwag. Napakaganda ng buhay, ikaw ang dahilan. Sa bawat sandali, ikaw ang kalakasan. Luwalhati sa'yo, bawat Diyos na may alam. Napakaganda ng buhay sa iyong pagmamahal. Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga muli dito sa ating daily devotion, dito sa ating God's morning at muli sa ating pagpapatuloy ng ating bawat araw na pagtungo sa salita ng ating Panginoon Diyos. Nawa ito ay magsilbing kalakasan natin. At sa bawat isa na narito na ngayon, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At tayo po ngayon ay tutungo sa aral na mula po sa Old Testament. At ito po ay isang aral na mula sa isang hari. At ngayon po ay ito ay magmumula sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. At sa ating pong pag-aaral na ito ay tayo po ay muli sasamahan ng ating partner upang basahin ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa ating pananalangin. Sa akin po at sa ngalan ng aking partner ngayon, alam po natin si Sister Wen. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga ngaral 12 verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa lahat po ng mga makakarinig, Panginoon, at sasamahan kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Bigyan po kami ng kalinuhan, Panginoon, ang pag-iisip, katalinuhan, at samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang lubusan namin maunawaan at maintindihan ang iyong mga aral at yung mga gusto mong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming araw, Panginoon. Ikaw ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan ng katawan upang mapaglabanan, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, ang pagkakasakit, Panginoon. Huwag mo pong tulutan na maramdaman namin ang mga sakit na ito, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At pinapanalangin din po namin si Nanay Susana na hanggang sa ngayon po ay nasa ICU pa rin, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay sa kanya ng kalakasan upang malipat na siya sa regular room, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo po kami samahan, Lord. Maraming salamat sa pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At ang lahat po ng aming ipinapanalangin ay pinapanalangin namin sa pamamagitan ng iyong banal ng iyong bugtong na anak na si Jesus. O Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so dito po sa ating talakayan, kaya pala the fat of fullness, kasi sa ating buhay ay marami siguro sa buhay natin ang nagiging katanungan. Paano nga ba magiging sapat ang buhay ko? Maaring iniisip natin, maaring ito ba ay ating
kalakasan, kung manunumbalik ang ating kalakasan, kung manunumbalik ang ating kabataan, kung manunumbalik o kung magkakaroon tayo ng katalinuhan, kung magkakaroon tayo ng maraming pera o ang daming bagay sa buhay natin, ano ho. At dito sa ating ipinahayag ay pinatutungkulan ang bagay nito. At hayaan nyo, nabasahin ko po ulit sa Amplified Version ang talatang ito. Mula po sa Ecclesiastes 12 verse 13, ang sabi doon, when all has been heard, the end of the matter is fear God. Worship Him with all-filled reverence, knowing that He is Almighty God, and keep His commandments, for this applies to every person. Kahapon po sa amin pong pagsamba sa church po namin sa Purpose Filled Life ay napag-usapan po namin yung excuses trap o yung the excuse trap, no? Ano nga ba yung excuse trap sa buhay namin? At patungkol din po kami doon sa 4 na bagay. Pero ngayon hindi ko natin tatalakayin yon. Pero nais ko lamang pong patungkulan na katulad din po sa ating pag-aaral ngayon na upang makita po natin kung paano nga ba tayo maging sapat at kung paano ba tayo makontento dahil sa buhay ng isang tao nagsisimula po ang alanganin o isang bagay sa buhay natin hindi tayo magkaroon ng kakontentuhan ay kung ang lagi nating iniisip sa buhay ay kulang tayo o hindi sapat o para bang hindi maganda o para bang hindi kumpleto ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon Diyos o kulang ang mga bagay na nasa atin. Kaya nga po ang ating talatay at ating tinatalakay ngayon mula po dito sa aklat ng Ecclesiastes ay napakahalaga po. At sa ating panimula, ito po ay ang aklat po ng Ecclesiastes ay isinulat po ni Haring Solomon, no? Na siyang sabi nga ay masasabi natin na isang taong may lahat, no? Ibig sabihin sabi nga ng iba, sana all, no? Kasi bakit? Siya po ay may pera. Siya po ay may kapangyarihan. Nasa kanya na po lahat ng kasiyahan at ganoon din ang kaalaman. At ang taong ito na siya nagpapayo sa atin ngayon, ang siya ring nagpapayo ng bagay na ito na kasapatan sa buhay natin. Dahil after lahat ng kanyang naranasan, o ni Haring Solomon, naranasan niya lahat ng bagay na ito na iniisip natin na kung meron lamang tayo nito, yung pera, kapangyarihan, kasiyahan, at kaalaman, ay nagtutulak po ito, no? Na parang masaya ka na. Pero ang taong ito ay hindi ho yun ang sinabi niya. Dahil sabi nga, lahat ng kanyang naranasan at pinag-aralan, ang sabi niya po doon sa ating binasang talata, when all has been heard. No, ibig sabihin, matapos po niyang isipin at gawin ang lahat ng posibleng bagay sa mundo, sinundan po kagad niya yung salita that the end of the matter is, sabi niya doon, ang pinakamahalang bagay sa huli ay 2 lang. Ano po yon? At ito po yung ating patutungkulan. Una is yung fear of God. Sinabi niya doon sa talata, fear of God. Tayo ba ay may takot sa Panginoon Diyos? Tayo ba ay natatakot sa Panginoon Diyos? O natatakot tayo doon sa mga bagay na napag-usapan natin? Career, kapangyarihan, katalinuhan, kalakasan, o ano whatsoever in life. O are we still making an excuses to our life? Sabi nga namang bagay, alam ng Diyos ang intention natin. Hindi natin kaya magtago sa Panginoon Diyos dahil alam niya yung isip natin, alam niya yung puso natin. And this word from the great king, no, kay Haring Solomon, ay nagsasabi ng napakahalagang bagay, fear of God. Ano nga ba itong fear of God na ito? Hindi po ito yung takot na natatakot ka lang, no? Kundi ito po yung worship Him, all-filled reverence, knowing that He is Almighty God. Yun po yung sinasabi niya doon. Nagpupuri ba tayo sa Panginoon sa bawat oras, araw, sa buhay natin? Ini-involve ba natin siya? And that is the fear of the Lord, Almighty God. Ibig sabihin, kilalanin natin siya, o ang Diyos na ito, no? Na siya ang Diyos ng buhay natin. Na lahat ng ito ay kaya niyang gawin.
Kaya niyang bigyan tayo ng kasiyahan. Kaya niyang bigyan tayo ng mga bagay na ito. Kaya niyang gawin in His way. In His own way. Not on our thinking. In our way. At igalang natin siya bilang ating lumikha at Panginoon. At ang ikalawa naman na sinabi niya dito is keep His commandments. Pag sinabi natin yan, di ba? Yan yung mga bagay na sinusunod natin. Nagbabasa ba tayo ng Biblia? Sinusunod ba natin yung sinasabi ng Biblia? Isinasapamuhay ba natin ito sa una, sa pamilya natin, sa kapwa natin, sa mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, o sa sino mang tao na hindi man natin kilala. Mga tao na mahirap mahalin, mga tao na hindi dapat mahalin, can you share love? Can you share with them yung mga bagay na ninanais ng Panginoon? Those love, storge, eros sa ating asawa, no? Sa ating mga kaibigan, our phileo, and the agape love. To all of this, nandoon yung pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, we need to keep His commandments. Sundin natin ang mga utos niya na nakasulat sa Biblia. Sabi nga, hindi utos ni pastor, kundi utos ng Biblia. Kaya nga, sinabi niya doon, di ba? For this applies to every person. Hindi niya sinabing sa mga Hudyo lang. Sabi nga, walang exemption. Lahat tayo, kahit sino pa man tayo, o nasaan man tayo, saan man pinagalingan natin, ano man ang katatayuan natin sa buhay, yan ay pare-parehas na mensahe ng Diyos at paalala sa atin ng Panginoon Diyos. Ito ang pangunahing patakaran ng ating buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala, o mga hindi man natin kakilala. Sa tuwing nagsisimula tayo ng araw, lalo na dito, magkakasama po muli tayo dito sa God's Morning. Ang ilan dito, hindi ko pa personally nakikilala o namimit man lang. Marami po tayong iniisip tungkol sa ating buhay. Paano po tayo makakakuha ng isang buhay na punong-puno ng gusto natin o nais natin? Iniisip natin kung mas marami tayong pera o mas maganda ang ating trabaho. Ito ang kailangan natin para makaramdam tayo ng kasiyahan. At masasabi natin kumpleto na ang buhay natin. Kasi di ba minsan wala ka na namang intindihin sa buhay. Di ba minsan parang ganon, di ba? Sapat na yan. Ay, hindi. Parang may kulang pa. Di ba? Kasi nga, hindi natin nakikita yung kasapatan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, madalas tayo po ay nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression, fear, and whatsoever. Hindi natin makita yung pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Minsan, we often neglect the love of our, sabi nga ay, husband or wife, or our family, our story, or our friends, our pileo, or even the love of God, the agape, sa ating buhay. Marami po ngayon, o maraming tao ngayon sa mundong ito ang nakararanas nito. At marami rin po sa tao ang hinahanap ang kayamanan ng mundong ito. Marami rin po sa tao ngayon sa mundong ito ang hinahanap kung paano ba magiging sapat ang buhay niya. Kaya nga po, isang paalala rin sa atin, no? Talon tayo dun sa Ecclesiastes chapter 5, o balik tayo, no? Balik tayo doon sa Ecclesiastes 5 verse 10, sabi ni Haring Solomon dun po sa talatang yun. Ano po sabi niya doon? Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Amen.
Pakalinaw, no? Ang gandang balikan po natin. Ang sabi nga po doon, ang gahaman. Ang sabi doon sa talata, no? Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Sabi nga, parang sa 1 Timothy 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. No, parang ganun din po, ano. At sabi doon, ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Mga bagay na kumisan that is minsan trap sa buhay natin eh. Pag nasanay ka ng kumita ng malaking pera o ang kinikita mo ay ganito at pag umunti ito, parang nahihirapan ka ng bumalik sa mundo na wala ka naman. Kaya minsan, those trap in our life ang siyang binibigay sa atin ng Panginoon to go back to Him. Again, God always teach us to go back to Him. Makikita natin, ano? At yun yung transformation natin. To go back to our original design. Ginawa tayo ng Panginoon Diyos na mabuti, maganda, to His own image, sa Kanyang wangis. Kung kaya nga, inaalis niya sa atin ang mga bagay na inaakala nating mas mahalaga, mas maganda, at mas kailangan natin. Mga bagay na kung minsan akala natin, yun na yung magiging masaya na tayo pag meron nun. For example na lang, di ba, cellphone. Nung kauna-unahan po inilabas ng cellphone, sabi nga, meron kang 5110, di ba? Tapos nung nakakita ka ng 3210, sabi, this is the last cellphone na gagamitin ko. Kasi ito na yung the best, maganda. Eh ngayon, pag inilabas mo yung 3210, siguro ano yan? Tama ba? Pero noon, panahon na yon, yun yung pinaka-the best. Tama? And that is the reason kung bakit ang tao ay walang kasiyahan. Because material things ay kumukupas. Ang ganda. Pero ang pagmamahal na galing sa Panginoon Diyos, the love of family, the love of companion, or sabihin natin, ang ating husband and wife, the love ng kaibigan, ang pileyo natin, and the love of God, yan po makakasapat sa atin. Ang love na nagmumulang lahat ng ito sa Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa ating pag-aaral o sa ating pinag-aaralan natin ngayon, dito po sa God's Morning nito, ako po, bigla ko rin po naalala na ang tunay na kasaganaan ay hindi nasa kung ano ang meron tayo, kundi nasa kung sino ang nasa buhay natin. Sino ba ang nasa buhay natin? Are we treasure yung pamilya natin ay binigay ng Diyos sa atin? Are we treasure yung mga bagay na natitirhan natin? Are we treasure are those na anything na ibinigay sa atin ng Panginoon? Pamilya, kapatid, anak, lahat yan binigay sa atin ng Panginoon. Are we treasure those things? So, sinasabi lang natin, kung meron lang sana akong ganito, kung kapatid ko lang sana ay ganito, di ba minsan? O kung ang kaibigan ko lang sana ay ganito, o kung ganito lang siguro ang buhay ko, kung ganito lang sana ako, magiging maayos. Mga buhay na sometimes, yan yung mga kung na nagtutulak sa atin para matrap tayo at magkaroon ng excuse. Excuse para minsan i-neglect natin siya. Ilayo natin yung sarili natin sa Kanya. At batay po dito sa ating devotion ngayon, may 3 bagay po na tayo na pwede nating baguhin sa buhay natin upang makahanap tayo ng tunay na kasapatan o fullness sa buhay natin na pwede nating baguhin. Una, baguhin po natin yung focus natin. Nasaan ba yung focus natin? Mula sa paghahanap ng kasiyahan sa mga bagay at katayuan,
ilipat po natin ang atensyon natin sa pagpapahalaga at pagsamba sa Diyos. Tulad po ng sinasabi ng talata mula po sa Psalm 119 verse 105. Ito po. Salita mo'y isang tanglaw na sa aking patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. No, sabi nga, isang landas na nagiging tanglaw natin. Isang talata na nagsasabi na ituon natin yung buhay natin sa salita ng Panginoon Diyos. Ang atin bang ginagawa ngayon ay ayon sa salita ng Panginoon Diyos? Sa atin bang trabaho o sa ating buhay na ito ngayon na ating ginagalaw? Naayon ba ito sa kung ano ang sinasabi? Sabi nga, your word is the lamp to my feet. Sabi niya doon. Kaya nga po, itong salita ng ating Panginoon Diyos ang siyang magliliwanag sa atin. Sa anumang daan na tila ba parang madilim. Tila ba parang, Lord, ano ang gagawin ko? Di ba? Lagi minsan ang tanong natin sa ating buhay. Isang buhay na nakikita natin, Lord, ano nga ba talaga to? Parang okay na eh. Ang ganda na ng buhay ko eh. Bakit ganito? Bakit may ganito? And sometimes, na-out of focus tayo sa mga bagay na kung minsan nangyayari sa atin ng mga bagay kasi gusto ng Panginoon, i-redirect ulit tayo. Manumbalik tayo sa Kanya. Ikalawa, baguhin ang ating pagtingin sa mga utos ng Diyos. Paano nga ba natin tinitingnan ang utos ng Diyos? Paano nga ba tayo pagka ini-invite tayo ng pagbabasa ng Biblia? Paano nga ba ang attitude natin pagka sinasabing umattend tayo ng Bible study? Paano nga ba ang attitude natin pag sinasabing tayuan mo yung ministry mo? Huwag mong pabayaan ang ministry mo. Paano ba yung sinasabi natin pag sinasabing tayo umattend ng Sunday service o anumang araw kasi sa ibang lugar, no, Friday, no, lalo na po sa mga Middle East. May mga kapatid po tayong Kristiyano na ngayon nakikinig din po na ang kanilang pagsamba ay Biyernes dahil ang customales sa custom do sa lugar na yon, ang Friday ang kanilang pinakang linggo. Kaya nga dito, baguhin po natin. Kung gusto nating mabago at mapuno tayo ng Panginoon Diyos o maging sapat yung buhay natin, mawala yung alalahanin natin, mawala yung problema natin, baguhin natin po ang pagtingin natin sa utos ng Diyos. Mula po sa pagtingin dito bilang mga hadlang, minsan kasi ang nagiging hadlang, ito'y masakit eh, minsan ang nagiging hadlang na sa atin ay ang salita ng Panginoon Diyos. Tingnan po natin itong sabi nga eh, tingnan po natin itong maging gabay natin para sa ikabubuti natin. Gawin po natin itong gabay. Hindi paghihirap, pagdurusa. Hindi ito parang mga batas na pinipigilan tayo, kundi mga patnubay para mabuhay tayo ng maayos at masaya. Baguhin po natin ang pagtingin natin sa Biblia. Baguhin po natin ang pagtingin natin na sa tuwing tayo dadalo, ito ay nagiging pabigat sa atin. Ikatlo, baguhin din po natin ang ating paraan ng pagsisimula sa araw. Paano mo ba sinisimulan ang araw mo? Aligaga ka ba sa lahat ng bagay? Mula sa pagmamadali at pag-iisip agad sa mga gagawin sa araw na ito. Simulan po natin ang bawat umaga. Tulad po ng ginagawa natin dito ngayon sa God's Morning. Simulan po natin sa pagpapasalamat sa Kanya. Pagbabasa ng Kanyang salita. Tulad ng payo po sa Joshua chapter 1 verse 8. Ano po sabi doon? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasa saad
doon sa ganoon masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Sabi nga doon di ba? Araw at gabi. Kung gusto mo maging masagana ang pamumuhay mo, in place God to your life. Gawin mo siyang buhay mo. Gawin mo siyang buhay mo sa pamilya mo. Gawin mo siyang buhay sa asawa mo. Gawin mo siyang buhay sa trabaho mo. Gawin mo siyang buhay sa negosyo mo. Gawin mo siyang buhay sa pag-aaral mo. Araw at gabi. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, ngayon pong araw na ito, at nitong buong linggong ito, mga kaibigan, hilingin po natin sa Diyos na tulungan tayong gawin itong mga pagbabagong ito. Ang tatlong bagay na ito. Gawin natin ito, mga kapatid, para laging nasa isip natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ang takot sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Tulad ng ating Bible text ngayon na sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. At yun po talaga, mga kaibigan, ang fat papunta sa tunay na fullness ng buhay natin. Mga kapatid, mamaya meron din po ulit kaming Bible study. Ganap na 8:00. Kung available ka, at you're not trapped sa mga excuses, you are welcome sa Bible study ito po. Huwag po nating hayaan na matrap po tayo ng mga excuses natin. Dahil una, hindi po natin kaya magtago sa Panginoon Diyos. Alam niya ang isip natin at ang puso natin. Nawa, ito pong ating God's Morning na ito ay nagbigay po sa atin ng aral upang tunay nating masulyapan ang landas ng kasapatan sa ating buhay. At ngayon naman po ay tutungo tayo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan sa Genesis 28 na tayo. No? Mga Ngaral 12:13 ay nagsasabing igalang at sundin ang Diyos dahil iyon po ang buong layunin ng tao. Napakahalaga po niyan sa ating mga Kristiyano. Para po sa atin na mga naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ang ating mga tagapagligtas, ang paggalang sa Diyos ay pagmamahal ng may respeto at pasasalamat dahil niligtas tayo. Ito ang dahilan kung bakit natin iniwan ang masasamang gawi, kasalanan at pinipili ang kabutihan at landas patungo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi para maligtas, dahil ito naman po ay naniniwala tayo na libreng kaloob to ng ating Panginoon sa atin, kundi para maging gabay sa buhay na puno ng kapayapaan. Ito'y tulad ng turo ni Kristo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Sa huli po, ang paniniwalang ang buong layunin ng tao ay nagbibigay ng direksyon at kahulugan sa ating buhay. Ginagamit natin ang lahat ng aspeto ng ating buhay para pangaralan ang ating Panginoong Diyos. Nagkakaroon tayo ng tamang pananaw sa mga pangarap natin, sa pagsubok at tagumpay. Nakakahanap tayo ng kapayapaan kahit may kaguluhan. Kahit po tayo ay punong-puno ng problema, sakit, yung mga dinadanas natin sa sitwasyon natin, hindi po tayo nag-aalala. Meron po tayong kapayapaan sapagkat naniniwala tayo na ang daan na ating tinatahak ay tama papunta sa ating Panginoon at tayo po ay sinasamahan ng ating Panginoon. Sabi nga po, di ba, kapag ikaw ay dumadanas ng pagsubok, magalak ka sapagkat kasama mo ang Panginoon para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dinadanas mo ngayon at ito ay magiging testimony mo sa iba. Kaya wag po tayong hihiwalay sa path na ginawa ng ating Panginoon upang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang ginagawa po natin ito ay nasa tamang daan po tayo
sapagkat nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga pag-aaral, sa ating mga natututunan, sa Bible study at dito sa mga ginagawa nating morning devotion. Umpisa pa lang po ng umaga, nagkakaroon na tayo ng kapayapaan hanggang matapos ang maghapon na ito, meron tayong kapayapaan sapagkat humingi tayo ng guide, humingi tayo ng humingi tayo ng proteksyon sa ating Panginoon at sinamahan niya tayo. Inilid niya tayo sa tamang daan o sa tamang gawi na ating gagawin ngayong maghapon. Kung meron po tayong mga makakausap, mga kahalubilo, share po natin ang salita ng ating Panginoon. Kung sa pamamagitan lang, kahit po simpleng sabihin natin sa ipag-pray natin sila or sabihin natin na praise God sa mga papuring natatanggap natin, ibalik po natin sa ating Panginoon ang papuring natatanggap natin sapagkat ang Panginoon lang po ang dapat papurihan sa ating mga kinikilos at sinasalita sapagkat hiningi po natin yan ngayong umaga. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat sa aking asawa, no, na nagbigay din ng reflection para po dito sa ating talakayan, the path to fullness, no? At mula po dito sa Ecclesiastes 12 verse 13, tayo po ay napagpala ng ating Panginoon. At ngayon naman, tayo tutungo sa ating mga kapatid via online. At ngayon pong araw na ito, sa muling pagkakataon na lagi rin nating mga kasama, ay pagbati natin, no, nandito si Nay Gloria Benaluz, no, diyan sa Bulacan, Chaong. At kasama po natin ngayon, at pagbati natin ang isang mapagpalang umaga. Hindi lang po sa kanya, batiin na rin natin ang iba nating mga kasama na nandiyan sa Bulacan. At kasama rin natin dito ngayon si Kuya Chris, no, si Nay Marta, no, isang mapagpalang umaga at pagbati natin sa buong angkan at pamilya. Yan sa inyo pong buong pamilya, no, manugang, anak, no, mga apo, no, at patuloy na isang pagbati ng God's morning sa ating lahat. At kasama rin po natin ngayon ang ating kapatid mula po sa Makati City. Yan, no? Kasama po natin ang Rianzares family. Yan, kasama po natin Sister Babes at pagbati rin natin sa buong Rianzares family. Diyan kila Kuya Ramil, no? At sa inyo pong buong pamilya, no, mga anak. At ganoon na rin po yung pamilya ni Ate Babes diyan, no? Sila Kuya Joey, yan, sila Afe, sila Richard, no? Diyan sa Bulacan, no? Yan, San Miguel, no? Santa Maria nga ba? Tama, Santa Maria, Bulacan, no? Yan, no? Isang mapagpalang umaga po diyan sa mga kapatid natin diyan sa Bulacan, no? Yan. At kasama rin po natin, syempre, ang ating kapatid din, si Brother Arthur, at syempre ang ating kumaring Len. Kasama na rin dyan ang mga kiddos, no, si Pao, si Julie, no, isang mapagpalang umaga po sa Azucena Tanyo family na nandyan po sa Carmelite. At syempre pagbati ko na rin sa aking inaanak diyan sa lugar na yan, kay Tyrone at kay Janessa. Isang mapagpalang umaga sa inyo mga inaanak. Yan, inaanak po namin yan. At yan, kasama rin po natin from Dolores, Quezon. Kasama po natin si Nay Remy Alinea. At pagbati po natin sa buong pamilya ninyo, Nay Remy. Yan, mamaya see you sa ating Bible study. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at syempre kasama rin po natin ang ating kapatid, ang Biray family. Yan, sa pamumuno ni Sister Grace, no? Syempre nandiyan din si Brother Mike, nakasama rin natin sa church, no? Yan, mga kapatid natin sa Purposeful Life. Yan. Kasama rin natin isang mapagpalang umaga sa inyo sa Biray family, kay Miko, no? Kay Carl, kay Ellie, at syempre sa mga kiddos, kay Dion at Butchay, ganoon na rin kay Dayan. At sa lahat ng buong pamilya, yan, sa mapagpalang umaga, yan, kila Ate Myla, yan. At yan, kasama rin po natin from Lumban, Laguna, kasama po natin si
Wilma Mandigma at syempre diyan sa ating mga kapatid na mananahi diyan sa Lumban, Laguna. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa tayo po ay patuloy na gabayan, ingatan ng ating Panginoon sa lahat ng ating iisiping gagawin at ganun din sa ating pananalita. Ano ho? At ngayon kasama rin po natin ang aking magandang nanay diyan sa Santa Rosa, Laguna. Isang pagbati ko sa aking nanay, Corazon Getiano Mercado. Isang mapagpalang umaga po, ma. At pagbati rin sa aking anak na si Casey at sa aking kapatid na si Caroline. At ganoon din sa kanilang mga anak, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian. Ano ho? Yan, isang mapagpalang umaga. At nabanggit ko na rin ang aking mga kamag-anak. Ituloy ko na rin ang pagbati sa aking pinsan ngayon na narito si Ate Lilibet Chua, at pagbati ko na rin kay Kuya Ruel, at pagbati na rin sa buong family namin dyan, kay Uncle Sid naman ng Diding, yan, at sa lahat, ano ho, yan, kay Ate yan, kasama po natin sa Ate Lilibet Chua, pagbati natin sa Getgano, Tan, no ho, Chua family, yan, isang mapagpalang umaga po, yan. At muli kasama po natin ang ating kapatid din si Nanay Josie, no po, ng Barangay Santo Niño, San Pablo City. Yan, isang mapagpalang umaga po, Nanay Josie. Isang kagalakan muli na kayo po ay makasama po namin dito po sa daily devotion natin. Ano ho, isang kagalakan po sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. At muli kasama din po natin ang Capadosa family. Siyempre, kasama dyan si Architect Arnel, yung aking partner po sa ECMS, sa mapagpalang umaga, diyan po sa Kapas Tarlac, no? Diyan sa Barangay Kutkut, isang mapagpalang umaga po sa buong Capadosa family at sa lahat ng mga kapatiran natin diyan sa atin. Ano ho? At kasama rin po natin pong Bacolod City, ang ating kapatid, ano ho, yan, kay ang Pios family po dyan sa Bacolod City, no ho, kasama po natin ang Kuya George, isang mapagpalang umaga sa iyo, Kuya, at pagpalain ka ng Panginoon Diyos, yan, at okay, kasama rin po natin, no, ating kapatid naman mula dito sa San Pablo City, no, si Greg Rodriguez, no. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos sa iyong ministry, sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa, sa iyong pamilya, o ano pa man ang lahat ng ito. God's morning sa iyo, kapatid. Yan, at kasama rin po natin from Los Baños, Laguna, no, si Ate Aleli Silang, no. Ride safe, Ate Aleli, at regards po kay Mami at sa inyong buong pamilya dyan po sa Los Baños, Laguna. At yan, sino pa ba? Yan, kasama ko rin po pala ang aking inaanak, si Arman James Alejandro, dyan sa Lumban, Laguna. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Arman James. Yan, mag-aral ng mabuti. Yan, at from Cotabato City, kasama po natin ang maganda ko rin pinsan niya, si Didi Brigulet Chua. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo dyan. Yan, sa inyo ni Kuya Tata at sa mga pinsan ko dyan, mga pamangkin sa ating lahat dyan sa Cotabato City. Sa mapagpalang umaga sa iyo, Ate Didit. At from King's Chapel Church, no, kasama po natin ang butihing pastor ng King's Chapel Church dyan sa San Ignacio, si ang aking kumpare, yan, kaibigan, no, yan. Kasama rin sa worship team, no, si Pastor Noriel Camus. Isang mapagpalang umaga Pastor Noriel, yan sa ating mga kapatid dyan sa King's Chapel Church, yan sa Barangay San Ignacio. Yan, pagpalain tayo ng ating Panginoon. At from, tungo naman tayo from Liliw, Laguna, kasama po natin muli ang Arosena family. Yan, kasama po natin si Nay Edna at pagbati sa inyong buong pamilya dyan po sa Liliw, Laguna. Yan, na lagi rin po nating nakakasama dito sa God's Morning. Yan, okay. Sabi nga dito ni Sister Babes, so, pasalamat tayo na meron tayong simpleng buhay dahil mas mayaman pa tayo dahil nasa atin ang Panginoon. Amen. Kasiyahan natin ang magkaroon kung anong meron tayo dahil alam natin ang Panginoon. Nasaan na yun? Ako nawala. Naputol yun. Ang Panginoon ang kasagutan sa lahat ng ating mga kailangan at kasiyahan.
Manatili tayo sa ating Panginoon dahil sa Kanya natin makikita ang tunay na kaligayahan. Panatiliin natin ang mga ginagawa natin tulad ng pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Umattend ng Bible study, no? Umattend ng Sunday service at ibahagi ang Kanyang salita. Dahil nakikita ng ating Panginoon ang ating puso at layunin natin ay makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya masasabi ko na mas mayaman pa tayo dahil may Panginoon tayo. Salamat, Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay mo, Sister Babes. At tuloy kang pagpalain ating Panginoon Diyos. Yan. At yan, from Villa Escudero, nabanggit ko na rin yata ito. Kasama rin po natin, hindi lang ako sure. Pero yan, kasama po natin ang Patual family. Yan, sa pamumuno ni Nay Winnie. Sa mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya dyan po sa Villa Escudero. At kasama rin po natin ang ating kapatid from South Meadows, no? Dito po sa San Pablo City. Si Pastora Fe Andal Artillaga, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan sa Andal Artillaga family. Yan, pagbati natin kay Malu, kay Michelle, kay Mark, at ganun din kay Abby, no? At sa inyong mga apo, Pastora Fe. At dahil dyan mga kapatid, I think lahat po yata ay nabanggit ko na ano ho. At ganun pa man mga kapatid ay sa ating pagtatapos, no, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Hallelujah. At bago yan, nais ko muna ulit invite kayo kung meron po kayong time, no, if you want to give time, no, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Ngayon pa lang po, basahin nyo na yung Genesis chapter, ano ba tayo? 28, 27? 27? Parang 28 na yata tayo. Sige po. Kung kayo po i-attend, PM nyo na lang po ako. I'm not sure po kung 28 o 27 po kami. No? Pero ganun pa man, pwede nyo po akong i-message para sigurado po tayo. Mamaya after this, i-check ko lang po. Okay, so mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Hallelujah, 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 hallelujah. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli salamat po Panginoon sa oras at araw na ito, ngayong umagang ito, na Panginoon patuloy niyo po kaming ginagabayan at sa salitang ito na amin na pag-aralan. Nawa ay pagpalain mo po kami Panginoon ng biyaya ng pagkaunawa at pagsunod. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas upang maisabuhay namin ang aming napakinggan. At ito po ay dalangin po namin na tulungan mo po kami na maitali namin ito sa aming isipan at sa aming puso upang kami, Panginoon, ay magampanan namin at makita ang layunin na iniatang mo at ipinakita at nais mo, Panginoon, na lakaran namin bilang iyong mga tagasunod. Kaya nga, Panginoon, sa aming buhay na ito, kami po ay nagpapasalamat for the gift of technology na hindi po naging hadlang, O Lord, na kami ay makapag-aral at matuto sa iyong salita. We acknowledge, Lord, na ikaw po ang siyang nagabay sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Na siyang nangungusap, na siyang nagbibigay ng talino, na siyang nagkakaloob ng tamang salita, at siya nagpapatnubay sa aming pangunawa, Panginoon. Na sa pamamagitan nito, napapakinggan namin ng malinaw, na iunawaan namin ng maayos ang bawat salita na nagmumula sa iyo sa bawat kapatid namin na iyong ginagamit. Kaya Panginoon, ang papuri, pasasalamat ay sa iyong pangalan, Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu. Nawa po sa mga oras at mga panahong ito, O Lord, ay kami po ay gamitin mo na maging iyong lingkod. Huwag niyo pong hayaan na maging hadlang ang anumang pangangailangan ng bawat isa, O Lord. Maging ito man ay mga material things, O Lord. Bigyan mo po kami ng kasapatan sa aming buhay. Ganon din, Panginoon, huwag niyo hayaan na maging hadlang yung aming kalusugan. Lord, dinadalangin po namin na sa mga oras na ito, Lord, ipuin mo po ang bawat isa. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas upang tugunan namin ang aming buhay na maging kapakipakinabang sa iyong kaharian. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na umasa, Panginoon, sa mga bagay na nagmumula sa iyo. Lord, naniniwala po kami na ikaw ang Jehovah Jireh, O Lord, na siyang nagpo-provide ng lahat. At ikaw rin ang Jehovah Rapha,
na siyang nagbibigay, Panginoon, ng kagalingan at kasapatan, lalo na sa mga puso ng mga taong ngayong nalilito, naguguluhan, na tila ba ang bigat-bigat na pakiramdam. Dahil sa hamon ng mundong ito, mga pressure ng mundong ito na nagbibigay pabigat, O Lord, sa buhay namin, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong lakas, ang iyong patnubay, ang siyang magiging gabay namin sa lahat ng ito. Lord, ituon mo po yung puso namin na kung saan nyo man kami dalhin, Panginoon, ito po ay pagpapala na nagmumula sa iyo. Binibigyan mo kami at bibigyan mo kami ng lakas upang makita namin, Panginoon, hindi ang pressure ng mundong ito, kundi ang presence mo, Panginoon. Allow us to see your presence in the midst of troubles, in the midst of circumstances sa buhay namin. Allow, Lord, your Spirit lead us sa lahat ng aming iisipin, gagawin at sasabihin. Muli, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas, sapat na pangunawa, at sapat na pagmamahal upang maipalaganap namin ang iyong salita, ang iyong kabutihan, at magliwanag ka sa buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Kahit madilim ang landas, ibig mo ang aking liwanag. Andiyan ka palagi, Panginoon, di mo kami pinababayaan. Magdanawa, ikaw ang kasama, mga kuyong pamilya. Andiyan ka palagi, Jesus, ikaw ang buhay na ating sanungan. Sa bawat takot at pangamba, narinig mo akong aking dasal. Noon ikaw ang kapusa, kung sa'yo nagtitiwala. Kahit madilim ang landas, ibig mo ang aking liwanag. Diyan ka palagi, Panginoon, di mo kami pinababayaan. At ginhawa, ikaw ang kasama. Diyan ka palagi, Jesus, ikaw ang buhay at aking sanungan. Hanggang pagpatan mo, Panginoon, pagsamba, ikaw ang Diyos, labanan. Sa buhay, ikaw ang sanungan. Diyan ka palagi, Panginoon, di mo kami pinababayaan. Pag ginhawa, ikaw ang kasama. Andiyan ka palagi, Jesus, ikaw ang buhay na aming kalungan. Signing off. Andiyan ka palagi, walang katapusan.